What's up mga Loribas? Good day sa lahat. So today, ito lesson 101 tayo. How to clean shrimp tsaka paano gumawa ng tempura butter, no? Okay, so tara start tayo. Ito, so meron na kayo nakikita dito, may shrimp tayo. Ayan, dito lang tayo sa bahay gumagawa mga Loribas, ha. Okay. So ayan, ginugupit ko yung, pwede nyo gupitin na lang yung paa nyan o kahit hindi na. Ako trip kong gupitin. Tapos guntingin nyo lang yung sa top part ng shrimp, okay? Importante lang naman dyan itira natin yung buntot. So very easy and simple lang naman to. It takes time nga lang para sa mga baguhan. Pero ito, magandang lesson na to para sa inyo. Okay? So yan, pwede nyong i-peel off na yan yung nasa katawan niya. Tapos tira nyo lang yung buntot. And then dito makikita nyo, ayan, no? Yan yung bituka ng shrimp. So kailangan tanggalin natin yan kasi yung dumi na yan, hindi nyo alam kung ano yung nasa loob niyan. Pwedeng nakakain yung shrimp ng kung ano-ano. At pag kinonsume nyo yan, possible na humalo sa katawan natin. Talagang halo pag kinain nyo yung mga shrimp na hindi na linis maigi. Okay? So di nyo alam kung ano yung pwede nyo makuha dyan. Maraming maybe parasites, some bacteria or some deadly bacteria na nakain yung shrimp. Importante, linisin na lang para mas maigi. Okay? So nakita niyo yan, hindi natin sinasagad. So yung huling linya ng buntot niya, ayan, doon lang tayo mag-stop and then i-roll nyo na, iikot nyo na. Okay? So i-hold nyo lang yung sa may bandang tail para hindi siya ma-peel off. Maganda rin kasi yung may konting design yung tempura, no? So hindi naman tayo expert sa Japanese cuisine, may idea lang rin naman tayo. And ito, normal routine lang rin naman to sa amin. So ayan, yung iba nakikita nyo sobrang linis ng bituka, walang nakain yun. Okay, yung mga maruruming bituka, mga big time yun sa 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 shrimp country. Marami silang pambiling pagkain. Joke lang. Okay, so GG's, ayan. So very easy and simple. Ayan lang yung technique. Okay, kunting lang and then scorch nyo lang ng konti yung sa top part at tanggalin nyo yung bituka. Ayan, o. Okay, so ayan yung tamang paglinis ng hipon o ng shrimp. Okay, so very easy and simple. Okay, next step tayo. Okay, so next, ito na. Yung buntot, mga bossing, marami ring dumi na kumapit dyan, yung tail ng shrimp. So ito na yung nalinis natin. So okay, natanggal na natin yung intestine, yung dumi. Ito, may dumi rin yung buntot niyan. So kung ilapat nyo lang siya sa chopping board and then slowly na i-scratch nyo, no? I-slide nyo lang pababa yung knife. Ayan. So kiskisin nyo lang ng konti and lalabas na yung dumi niyan. So yung iba, yung mga nasa bahay, yung iba talagang kumakain na niyang ganyan, hindi nila nililinis, hindi nila alam na nagpapasok na sila ng dumi sa katawan nila. Okay? Ayan, nakita nyo, ang dumi. So sa mga bahay-bahay, kung okay lang sa inyo, goods na kayo dyan kung matibay sikmura nyo. Pero sa restaurant, nililinis talaga yan. Okay? So nakita nyo ang dumi, yaki. Ayan, no? So ayan, so, isa mga way o method ng pagtanggal ng dumi. Okay, so ganyan lang, very easy and simple. Goods. Okay, next tayo. Yan, so paspasan na natin. Ayan, para makita nyo lang. Ito yung dumi ng shrimp. Ayan, nakita nyo. Galing lahat sa buntot yan. Yuck. Okay, so yan yung isa sa mga kinakain nyo. Pinapasok nyo sa katawan nyo kung hindi kayo naglilinis ng shrimp at kumakain kayo ng buntot. O yan, masarap kasi yung buntot. Okay, so ito naman, how to flatten. Sa mga tempura, di ba, kailangan nating straight yung
shrimp natin. There's a lot of ways. So isa na to sa sa technique, i-scorch nya lang. Okay, so mabebend na siya. Yung iba naman, pinipwersa nila, hinahawakan nila, tapos pinipress, binilagyan nila ng pressure, ma-straight yung masira o maputol yung mga litid ng shrimp. Pero ito na yung pinaka-the best at pinaka-okay. Scorch nyo na lang. So ito yung easy and very simple. After nito, ilagay nyo lang siya sa chiller para dun siya mag-straighten up pa ng konti, no? Or sa freezer mabilisan. So yun lang, ganyan lang ang setup mga boss. Okay, so putulin nyo lang o scorch nyo lang, wag nyong totally putulin. So sugatan nyo lang pala, sugatan yung shrimp at kusa na yan magbe-bend straight. Yung iba naman gumagamit pa sila ng barbecue stick, masyado na matrabaho yon. So pag mabilisan trabaho, ito na yung pinaka goods at pinaka okay. Okay, so press lang tayong konti, yan. So lagay nyo na sa lagayan and then lagay nyo na sa chiller o freezer. Mabilisan lang, tignan nyo, huwag nyo lang siyang i-frozen. Okay, pwede rin naman i-frozen nyo kung i-stock nyo na siya ng matagalan. Pero once na defreeze nyo na ang isang raw seafood, kailangan lutuin nyo na. Okay, so next tayo. Okay, so next, ito gawa tayo ng tempura butter. Yung tempura butter mga lodi, wet butter yan. So, ang ratio niyan, half cup flour, half cup cornstarch, 1 cup water, 1 egg, tas 1 teaspoon salt. Okay, so yung eto nakita nyo sa video, hinaluan ko na ng kung ano-ano dahil yun ang trip ko. Okay, pero yung sa base talaga, yan yung nasa gilid ng video. So, yan yung sundin nyo. Kasi yung tempura butter dapat talaga matabang dahil ginagamitan talaga yan ng sausawan. So may mga Kikkoman soy sauce na sausawan at kung ano-ano pa. Ako, ginawa ko, ginilagyan ko na lang siya ng flavor para rekta na. So kahit di mo na kailangan ng sausawan o slight lang sa sausawan, goods na. Okay, so yung mga spices and herbs, optional na yon. Additional salt, optional, additional pepper o kung ano pa yung ilagay mo dyan, nasa sayo na yon. Pero yung sa base, ayan lang talaga yung nasa taas. So make sure na use cold water and cold egg. Okay, kung tansyado nyo naman yung sukat ng yelo, pwede nyo rin gamitin half cup ng water and then half cup ng yelo. Kasi the more colder yung liquid butter, mas maganda yung crisp nun sa oil. Okay, so okay, next tayo. So ito na nga mga lodi, tapos na yung ating tempura butter. Next, kuha tayo ng konting portion dyan. Yung konting portion na yan, lalagyan lang natin siya ng liquid. So ayan, tansyahin nyo na lang. Dapat malabnaw na malabnaw siya. Ayan, ganyan yung consistency. So yan yung magiging parang mga cracks of flakes ng tempura. Okay. So ito naman yung dry mixture natin. Pwede kayong gumamit ng flour, cornstarch, or maghalo na lang kayo ng flour tsaka starch. It's up to you. Okay, so mag dry muna tayo. Ayan
Ayan, yung katawan lang, huwag nyo na isama yung buntot. And then, ibagsak nyo na doon sa tempura mix butter natin. Okay, and then, ito naman. So, isa to sa mga technique para malaman yung mainit na yung mantika. Pag nilagay nyo yung wood stick or any wooden spatula, mag-boil siya. So, means ready na yon. And then, bagsak nyo na si shrimp. Okay, so same process to all. Ganyan din. Okay, so very easy and simple lang naman to. Pag nakuha nyo na yung technique, bahala na kayong paano nyo diskartehan yung maramihan na batch. Okay, so dry and then wet and then bagsak sa pan. Okay, huwag nyo rin i-overcrowd yung pan nyo kasi baka pag sa sobrang dami naman nung nilagay yung shrimp, hindi nyo na makontrol yung apoy. Ako kahit punuin ko yan, alam ko yung temperature ng oil ko, natatansya ko siya. So from this method, ayan, nakikita nyo, pwede na kayo magbagsak dyan nung ginawa natin kanina, yung malabnaw na butter, no? Pwede nyo nang i-wisik dyan konti-unti and make sure mataas yung oil temp nyo. Okay, so ito, wala pa yan, wala pa tayong nilagay dyan. At ito na nga, ayan. Ito yung malabnaw na hinalo natin kanina. Ayan, minekos-mekos ko na ng kamay ko. At ibabagsak nyo lang ng ganyan. So, dyan na mag-form yung nakikita nyong parang mga cobweb, no? Parang sapot ng gagamba sa tempura. Okay? So, medyo mainit na yung liquid ko kaya hindi siya masyadong kumapit. Mas maganda yan yung malamig-lamig talaga. Yung may yelo-yelo. Okay? So, ganyan ang setup nung sa tempura. Okay? GG's, next. So ito na nga, ayan, gumawa na tayo. Susunod, tuturo ko naman sa inyo yung pagrolyo-rolyo. Ayan, okay. So GG's tayo. Papakita ko na lang sa inyo yung outcome, yung kinalabasan ng ginawa natin kanina. Okay. So hindi naman tayo Japanese chef, no, pero may idea naman tayo dito sa paggawa ng mga ganito, ng mga maki. Okay, so ito na yung finished product. Ayan yung shrimp tempura natin. Pwede nyo gawin ganyan o pwede nyo kainin rekta na, no? Sausawan na lang. So yan, so very easy and simple. Pag nakarating ka sa part ng video na to, Lodi, iwan ka naman ng comment dyan. Support nyo naman yung channel natin. Iwan na rin kayo ng like, tsaka pa-subscribe na rin. Okay, so mga maliliit na bagay, malaking tulong na yun sa mumunting channel natin. Okay, so para ma-inspire naman ako gumawa pa ng mas maraming video at maraming mga tutorials. Kung may mga tanong kayo, may mga gusto kayong paggawa na pagkain, sabi lang kayo dyan, iwan kayo sa comment at gawan natin yan. Okay, so yan, ito, bahay lang naman to kinain eh. So chicha kami, yung mga chikiting. Ayan, so gumawa rin ako na itong nori. Yung mga nori flakes na yan, pinagano ko yan, pinagpipirito ko yung mga seaweed.